Sabi nila, normal daw ang mainggit tayo sa ibang tao. Ikaw ba naranasan mo na ring mainggit? O anong klaseng inggit ba ang naranasan mo noon? Kailan nga ba nagiging mali at kasalanan ang pagkakaroon ng inggit sa iba? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And yes, wala pa rin tayong live on-cam video for today dahil alam niyo na, ang inyong Mama Mia ay walang time kasi nga weekend. At syempre, marami tayong mga ginagawa. Pero don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng mga panibagong kwento hanggat kaya, hanggat maisusuksok sa oras para mapag-record ko kayo, edi sige go. Kaya eto na, hindi na natin to patatagalin. Ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga kasalanang kayang burahin ng panahon. May mga pagkakamaling natatabunan ng limot. Pero may mga kasalanan din na kahit lumipas na ang 10, 20 o 50 taon, buhay pa rin. Humihinga at gabi-gabing bumabangon para ipaalala sa'yo kung sino ka noon. Dear Mama Mia, ako po si Dayan, 32 taong gulang. At kung may magtatanong sa akin kung sino ang taong pinakakinamumuhian ko sa buong mundo, hindi po ako magdadalawang isip na sabihin na yun ay walang iba kundi ang sarili ko. Dahil ako mismo ang sumira sa buhay ng taong nagmahal sa akin nang higit pa sa pagmamahal niya sa kaniyang sarili. Ang ate ko. Si Ate Dina. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tawagin siyang ate nang hindi kumikirot ang dibdib ko. Dahil sa tuwing maririnig ko ang salitang yun, naaalala ko lahat. Ang inggit, ang kasakiman, ang lahat ng mga kasinungalingan. At ang isang desisyong nagpabago sa buhay naming dalawa. Mama Mia, madalas po akong tanungin ng mga tao kung nagsisisi raw ba ako. Humingiti lang ako. Paano mo ba ipapaliwanag ang pagsisisi sa isang taong hindi pa kailanman nagising sa madaling araw dahil pa ulit-ulit niyang napapanaginipan ang mga sarili niyang kasalanan? Paano mo ipapaliwanag ang konsensya sa isang taong hindi pa nakaranas umiyak habang nakatitig sa kisame? Hinihiling na sana ay maibalik ang isang araw na matagal nang lumipas. Ang totoo niyan, hindi sapat ang salitang nagsisisi. Mas mabigat pa doon ang nararamdaman ko. Mas masakit, mas nakakapagod. May mga gabi na gusto kong isigaw sa langit na Diyos ko, pwede bang makahingi ako ng kahit isa lang himala? Pero bago ko sabihin kung bakit ko yun nasambit, kailangan ko munang ikwento sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Dahil sabi nga nila, wala naman daw taong ipinapanganak na masama. Unti-unti lang kaming nasisira. Mama Mia, lumaki kami sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija. Isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero ang tanging naipundar ng mga magulang namin. Kapag tag-araw, parang pugon po ang loob ng bahay sa sobrang init. Kapag naman tag-ulan, halos hindi kami makatulog sa lakas ng tunog ng ulan sa bubong. Mahirap lang kami. Si tatay ay namamasada ng tricycle. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada sa mga may kaya sa kabilang barangay. Hindi kami nagugutom araw-araw
pero hindi rin kami nabubuhay ng komportable. May mga gabing tuyo lang at dilis tsaka kanin ang kinakain namin. Kapag may itlog, pakiramdam na namin noon ay piyesta na. Pero kahit ganun ang buhay, masasabi kong masaya naman kami, Mama Mia. 3 taon ang tanda sa akin ni Dina. Kung ako ang maingay, siya naman yung tahimik. Kung ako yung pasaway, siya naman yung responsableng ate. Kung ako yung reklamador sa buhay namin, siya naman yung laging nakokontento. Sa totoo lang, hindi ko po maintindihan kung paano naging magkapatid ang 2 taong sobrang magkaibang-magkaiba. Minsan nga sinasabi ni nanay habang tumatawa, "Parang nagkapalit kayo ng ugali ah." Si Dina ang panganay, pero hindi siya kailanman naging mayabang. Hindi rin siya nanumbat. Kapag may baon siyang 20 pesos, hahatiin niya yun sa aming 2. Kapag may natanggap siyang lumang damit mula sa kapitbahay o mga pinsan, ako muna ang pinapapili niya. Kapag may isang perasong manok sa hapag, lagi niyang sasabihin na, "Busog na ako, ayoko ng manok." Pero ngayong matanda na ako, alam kong nagsisinungaling lang siya. Hindi siya busog, ayaw lang niyang makita na wala akong makain. Nung bata pa ako, idol na idol ko ang ate ko. Gusto kong gayahin lahat ng ginagawa niya. Kapag naglilinis siya, tumutulong ako. Kapag nagdidilig siya, susunod ako. Kapag nagbabasa siya, kunwari nagbabasa ni rin ako. Sa totoo lang, siya ang unang naging bayani ng buhay ko. Pero hindi pala magiging ganon habang buhay. May mga damdaming dumarating nang hindi mo namamalayan. At kapag hinayaan mong lumaki, kayang baguhin ang buong pagkatao mo. Nagsimula ang lahat nung high school na ako, Mama Mia. First year ako noon, 4th year naman si Angela. Unti-unti kong napansin na halos lahat ng tao sa baryo ay kilalang kilala siya. Napakabait ng anak ninyo, Mameng. Napakatalino. Sigurado akong yayaman yan. Nako, mapalad talaga kayo kay Dina. Sa una, masaya naman ako tuwing naririnig ko yun. Pero habang tumatagal, may kung anong bumibigat sa dibdib ko. Kapag kami ang magkasamang naglalakad, lagi akong nakakarinig ng, "Ayan na. Ayan na yung kapatid ni Dina, 'di ba?" Hindi yung, "Eto na si Dina at si Dayan." Ang tawag nila sa akin, kapatid ni Dina. Na para bang wala akong sariling pangalan. Na wala akong sarili kong pagkatao. Na wala akong sariling pagkakikilanlan. Minsan, umuwi si Dina na may dalang medalya. First honor. Masayang masaya sina nanay at tatay. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi ni tatay habang yakap-yakap niya ang kapatid ko. "Anak, dahil sa'yo balang araw, makakaahon din ang pamilyang ito sa hirap." Lumingon siya sa akin. "O ikaw, Dayan, tularan mo naman tong ate mo, ha?" Simple lang ang sinabi ni tatay. Alam kong hindi naman niya intensyong saktan ako. Pero sa batang katulad ko, parang may kung anong nabasag sa loob ng puso ko noon, Mama Mia. Bakit sa tuwing may magandang nangyayari, lagi na lang si ate yung bida? Bakit kapag ako ang may ginagawa, parang wala man lang nakakapansin? Hindi ko alam noon na yun na pala ang unang butil ng inggit na naitanim ko sa puso ko. At ang inggit, kapag hindi mo pinigilan, unti-unti nitong kinakain ang natitirang kabutihan ng puso mo. Lumipas ang mga taon, mas lalo lang gumaling si Dina. Naging valedictorian siya nung high school.
Nagkaroon ng scholarship sa kolehiyo. Libre ang matrikula at may allowance pa. Nakita ko kung paano umiyak sina nanay at tatay sa sobrang saya. Habang ako, tahimik lang sa isang sulok. Hindi dahil ayokong maging masaya para sa kanya, kundi dahil may isang tanong na paulit-ulit na umiikot noon sa isipan ko. Paano naman ako? Hindi ako matalino, sakto lang. Hindi rin naman ako pasaway, masyado. Hindi rin ako tamad. Pero kahit anong gawin ko, Mama Mia, pakiramdam ko hindi pa rin sapat. Kapag nakakakuha ako ng 88, itatanong nila, ilang score nga noon nang nakuha ng ate mo? Kapag may nasalihan akong contest, sasabihin nila, nako kung ate mo yan, mananalo yan, magaling yun eh. Hanggang sa unti-unti, nagsimula akong umiwas sa kanya. Hindi ko na siya sinasabayang kumain. Hindi na kami nagkukwentuhan bago matulog. Kapag kinakatok niya ang pinto ng kwarto ko, nagpapanggap akong tulog. Hindi niya alam kung bakit. Ako rin naman, Mama Mia, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Ang alam ko lang, nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang masaya. At yun ang pinakamasamang damdaming maaari mong maramdaman para sa taong wala namang ibang ginagawa kundi ang mahalin ka. Isang gabi, habang naglalabas si nanay sa likod ng bahay, narinig kong nag-uusap sila ni tatay. Konting tiis na lang, sabi ni tatay. Kapag nakapagtapos na si Dina, sigurado akong makakaahon na tayo. Tahimik si nanay. Pagkaraan ng ilang segundo ay mahina siyang sumagot. Oo nga, mabait talaga ang Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan. Binigyan niya tayo ng anak na katulad ni Dina. Napayuko ako. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko hindi na ako kabilang sa mga pangarap nila. Parang ang lahat ng pag-asa ng pamilya namin nasa ate ko na lang. At ako, isa na lang akong dagdag na bibig na kailangang pakainin. Mula sa gabing yun, hindi ko na tiningnan si Dina bilang ate ko. Tiningnan ko na siya bilang isang karibal. Hindi nagsimula ang kasalanan ko sa isang malaking kasinungalingan. Hindi rin sa isang araw, kundi unti-unti itong nabubuo. Parang anay, tahimik, hindi mo namamalayan. Hanggang isang araw, tsaka mo na lang mapapansing wasak na pala ang pundasyon ng lahat. At sa kaso ko, ang pundasyong iyon ay ang pagmamahal ko sa sarili kong kapatid. Nang makapasok na si Dina sa kolehiyo, mas lalong humirap ang buhay namin. Kahit scholar siya, hindi sapat ang allowance niya para sa lahat ng pangangailangan niya. May pamasahe, may projects, may mga librong kailangang bilhin, may uniform pa, may internship pa. Kaya halos araw-araw ding doble ang trabaho ng nanay at tatay. Minsan, 4:00 pa lang ng madaling araw, umaalis na si tatay para bumiyahe. Si nanay naman, kahit sumasakit na ang likod sa kakakuskus ng labada, hindi pa rin tumatanggi kapag may dagdag na labada ang kapitbahay. Masakit silang panoorin, pero mas masakit para sa akin ang isang bagay. Hindi nila kailanman ipinakita na nagsisisi silang pinag-aral nila si Dina. Sa halip, mas lalo pa silang nagsumikap. Parang nakikita nila sa ate ko ang kinabukasan naming lahat. At ako, parang wala lang. Parang isang anino. Isang Sabado ng hapon, umuwi si Dina. May dala siyang 2 paper bag. Dayan! Masaya niyang sigaw. Nasaan ka? Lumabas ako ng kwarto. Pagkakita pa lang niya sa akin ay ngumiti siya. Tignan mo oh! Inabot niya sa akin ang isang pares ng sapatos. Bagong-bago. Hindi mamahalin pero alam kong hindi yun biro para sa kanya. Para sa'yo yan.
Bakit? Napakunot noo kong tanong. Nakita ko kasi last week na pudpud na yung ginagamit mo. Tahimik akong nakatingin sa sapatos. Binili ko yan gamit ang una kong allowance. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na matuwa, nainis ako. Pakiramdam ko kasi naaawa lang siya sa akin. Ayokong kinakaawaan ako. Ayoko yung pakiramdam na may utang na loob ako sa kanya. Ayoko niyan. Malamig kong sagot. Ano? Bakit? May sapatos pa naman ako. Pero Dayan, pwede ba? Hindi ko kailangan yung tira-tira mo. Bigla kaming natahimik. Natahimik rin ang buong bahay. Napatingin sa amin sina nanay at tatay. Namutla ang mukha ni Dina. Hindi yan tira-tira. Pinag-ipunan ko yan. Mahina niyang sabi. Di ikaw magsuot. Tumalikod ako. Hindi ko man lang nakita ang mga matang unti-unting napuno ng luha. Kinagabihan narinig kong umiiyak si nanay. Hindi dahil sa kahirapan kundi dahil sa akin. Anong nangyayari sa bunso natin, Hiner? Mahina niyang tanong kay tatay. Hindi na siya yung dating Dayan. Napapikit ako. Gusto kong lumabas. Gusto kong humingi ng tawad pero nanaig yung pride ko. Yun ang unang pagkakataong pinili kong manahimik kaysa sa itama ang mali. At sa katahimikang yun, dun ako unti-unting nilalamon. Pagkatapos ng insidenteng yun, napansin kong mas maingat na si Dina sa pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya biglang pumapasok sa kwarto ko. Hindi na siya basta nagyayayang kumain sa labas. Hindi na rin siya madalas magkwento tungkol sa eskwela niya. Siguro iniisip niya na kailangan ko lang ng espasyo. Pero ang hindi niya alam, hindi lang naman espasyo ang kailangan ko, kundi ang pansin na matagal ko nang hinahanap. Nakakatawa, 'di ba? Siya na nga itong umiiwas para hindi ako masaktan, pero ako pa rin tong galit. Lumipas ang mga taon hanggang nagtapos na si Dina ng kolehiyo. Buong barangay namin halos bumati sa kanya. May patarpulin pa sa tapat ng barangay hall dahil hindi po talaga karaniwan sa amin noon, Mama Mia, na may nakakapagtapos sa barangay namin. Congratulations, Dina, ang pride ng barangay. Nakita ko ang mukha ni tatay habang nakatingin doon. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti ng ganun kalawak. Niyakap niya si Dina. Salamat, anak. Salamat sa pagpupursigi mo. Unti-unti na tayong makakaahon. Napatingin sila sa akin. Ngumiti rin ako pero peke ang ngiting yun. Sa loob-loob ko may bulmubulong. Siya na naman. Siya na naman yung bida. Makalipas ang 2 buwan, natanggap si Dina sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Hindi kalakihan ang sweldo kung iisipin mo ngayon. Kaya lang, para sa amin noon, napakalaki na noon, Mama Mia. Sa unang sahod niya, hindi siya bumili ng cellphone, hindi siya bumili ng alahas, hindi siya bumili ng mamahaling damit para sa sarili niya. Ang unang ginawa niya ay binayaran niya ang lahat ng utang ni nanay sa tindahan. Pagkatapos, nagbigay siya ng pera kay tatay. Tay, eto budget sa bahay para makapagpahinga ka naman minsan. Napaiyak si tatay. Hindi niya tinanggap agad yung pera. Anak, pinaghirapan mo yan. Sapat na yung binayaran mo yung utang natin sa tindahan. Tay naman, tayo ang naghirap nito. Hindi lang ako. Sagot ni Dina. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong sumakal sa lalamunan ko. Dapat matuwa ako, 'di ba? Pero ang naramdaman ko, lalo akong lumiit nung mga panahon na yun. Mama Mia, nung mga panahon din na yun ay naghahanap na rin ako ng trabaho.
Paulit-ulit. Kung saan-saan ako nag-a-apply pero paulit-ulit din akong hindi tinatanggap. May experience ka ba? Wala po. Graduate ka na ba? Hindi pa po. Nako, tatawagan ka na lang namin. Kung kaya mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Yun yung linyang paulit-ulit kong naririnig. Pero hindi naman sila tumatawag. Unti-unti akong nawalan ng kumpiyansa sa sarili ko. Habang ang ate ko paakyat ng paakyat, ako naman palubog ng palubog. Gusto niya akong pag-aralin pero ayokong tumanggap ng pera niya, Mama Mia. Ayokong tumanggap ng kahit na anong limos, lalo na kung mula sa kanya. Hanggang isang gabi, umuwi si Dina na may dalang sobre. Nay, tay! Masaya siyang tumatakbo papasok. Mama Mia, Friday noon kaya alam ko na makakauwi ang kapatid ko. Na-promote po ako. Nagpalakpakan ang mga magulang namin. Niyakap nila si Dina. Masayang-masaya ang lahat. Lahat maliban sa akin. Tahimik akong lumabas ng bahay. Naglakad hanggang sa lumang waiting shed sa kanto. Doon ako umupo. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Hindi dahil galit ako sa ate ko, kundi dahil pakiramdam ko habang tumataas siya, lalo lang akong nawawala. Hindi na talaga ako mahalaga. Yun ang unang beses na sinabi ko sa sarili ko ang kasinungalingang kalaunan ay pinaniniwalaan ko ng husto. Makalipas ang ilang linggo, may isang pangyayaring tuluyan ang nagpabago sa takbo ng isip ko. Habang naglilinis ako ng sala, narinig kong may kausap si nanay. Oo, kapag nakapag-ipon na si Dina, ipapagawa na raw niya tong bahay namin. Natatawa niyang sabi dun sa kapitbahay. Napangiti siya. Tapos si Dayan naman, huminto siya sandali. Kapag nagkaroon na rin ng maayos na trabaho, tutulungan din siya ng ate niya. Papag-aralin din daw yan pero ayaw yata. Parang mas gusto niyang magtrabaho na lang agad. Natigilan ako. Hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi. Paulit-ulit lang sa isip ko ang isang salita, tutulungan. Na para bang mas mababa ako, na hindi ako kapantay, na hindi ako kasama. Tutulungan lang ako. Parang isa akong kawawang kapatid na habang buhay na lang nasasandal sa matagumpay niyang ate. Doon ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman para sa sarili kong kapatid. Hindi na yun simpleng inggit. May kasama na yung sama ng loob at galit. At sa unang pagkakataon, may pumasok na napakadilim na bagay sa utak ko. Paano kung mawala ang paghanga nila kay Dina? Agad ko namang itinaboy sa isip ko yun. Inilabutan pa nga ako sa sarili ko. Ano bang iniisip mo, Dayan? Pero ang mga maling kaisipan, kapag pinatuloy mong kumatok kahit minsan, hindi mo namamalayan na unti-unti na pala silang nakakapasok sa loob mo. Pagkatapos ma-promote ni Dina, mas naging madalang na ang pag-uwi niya sa probinsya namin, Mama Mia. Hindi dahil nakalimot na siya sa amin, kundi dahil mas naging mabigat na ang mga responsibilidad niya sa trabaho. Minsan, tigda 2 linggo siyang hindi nakakauwi. Pero kapag may oras, meron talagang 2 Sabado sa isang buwan na umuuwi siya. Hindi siya pumapalya. Lagi siyang may dalang pasalubong. Minsan groceries, minsan gamot para kay tatay, minsan bagong sandals para kay nanay. At kapag may natitira, ibibigay niya sa akin. Ang hindi niya alam na sa bawat pag-abot niya ng tulong, pakiramdam ko lalo akong nababawasan. Hindi ko na siya nakikita bilang kapatid ko. Nakikita ko na lang siya bilang paalala ng lahat ng bagay na hindi ko nagawa.
Samantalang ako natanggap din sa wakas sa isang maliit na lending company bilang office assistant. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat para magkaroon ako ng sarili kong pera. Nung una, masaya ako. Sabi ko sa sarili ko, eto na ang pagkakataon para mapatunayan ko sa kanilang lahat na kaya ko rin. Pero hindi naging ganun kadali. 3 buwan pa lang ako sa trabaho, sunod-sunod na ang pagkakamaling nagawa ko. May maling naipasok na records, may nawawalang resibo, may kliyenteng nagreklamo dahil mali ang naibigay kong dokumento. Hindi naman ako tamad, Mama Mia. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nawawalan ng kumpiyansa sa sarili ko. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, laging may kulang. Kahit anong gawin ko, lagi akong nagkakamali. Isang linggo ng umaga habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si tatay. Dayan, kung gusto mo, total malaki na rin ang sahod ng ate mo. Pwede ka nang mag-aral ulit. Diba ino-offeran ka noon ng ate mo? Hindi ako sumagot. Si ate ang unang nagsalita. Oo nga, Dayan. Kung gusto mo, ako na talagang bahala sa matrikula at allowance mo. Ngumiti pa siya. Sayang naman kasi, matalino ka rin naman. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ibinagsak ko ang kutsara sa lamesa. Pwede ba? Naggulat silang lahat. Ano bang tingin ninyo sa akin? Bakit lahat na lang kailangan galing kay ate? Trabaho, pera, pag-aaral, lahat! Dayan, mahinahon si ate. Hindi naman yun ang ibig naming sabihin. Ano nga? Gusto lang naman kitang tulungan. Natawa ako. Pero walang saya ang tawang yun. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pagkasabi ko noon, tumayo ako at lumabas ng bahay. Hindi ko nakita na umiiyak na pala si nanay. At si Dina, tahimik lang na nakayuko. 3 araw kaming hindi nag-usap. Pagkatapos ay bumalik siya ng Maynila. Bago siya umalis, pumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Dayan, aalis na ako. Hindi ako sumagot. Maya-maya ay narinig ko ang mahina niyang boses. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Pero tama ka. Hindi kita dapat pinapangunahan. Kaya lang, sana dumating ang araw na sabihin mo naman sa akin kung bakit galit na galit ka sa akin. Pagkatapos noon ay narinig ko ang mga yapak niyang papalayo. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong sabihin na wala naman talaga siyang kasalanan. Na ako yung may problema. Na ako yung inggit na inggit sa kanya. Pero pinigilan ako ng sarili kong pride. Lumipas ang ilang buwan. Isang hapon, hindi inaasahang umuwi si Dina. Masaya ang mukha niya. May dala siyang malaking sobre. May balita ako. Masaya niyang sabi sa aming lahat. Naupo kaming 4 sa sala. Ipinapadala ako ng kumpanya sa Singapore para sa training. Talaga? Nanlaki ang mga mata ni nanay. Opo, Nay. 2 buwan. Kapag maayos ang performance ko, baka doon na rin ako ma-assign. Napaluha si tatay. Hindi dahil malalayo ang anak niya, kundi dahil alam niyang mas gaganda ang buhay nito. At gaya ng dati, masaya ang lahat maliban sa akin. Kinagabihan habang nag-eempake si Dina sa kwarto namin, bigla niya akong kinausap. Dayan, may favor sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Inabot niya sa akin ng isang brown envelope. Nandito lahat ng requirements ko. Passport, mga papeles, certificates. Pwede bang pakitago mo muna? Bukas ko na lang kukunin. Tumango ako.
Pagkaalis niya para pumasok sa kwarto niya ay tinitigan ko yung sobre. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko na sa loob ng sobreng yun ang lahat ng bagay na wala ako. Pangarap, tagumpay, respeto. Kinabukasan habang tulog pa ang lahat, binuksan ko yung sobre. Isa-isa kong tiningnan ang mga papeles. At doon ko nakita ang acceptance letter niya. Nakasaad doon ang lahat. Yung training, yung posibilidad na ma-promote, ang mas mataas na sweldo. Habang binabasa ko yun, may isang tanong na bumangon sa isipan ko. Paano kung hindi siya makaalis? Nanigas ako. Agad kong isinara yung envelope. Hindi. Hindi ko kayang gumawa ng ganun kasama. Hindi ako ganung klase ng tao. Ilang minuto akong nakaupo, nakikipaglaban sa sarili kong isip. Hanggang sa unti-unti kong inilabas muli yung acceptance letter. At sa loob ng ilang segundo, ginawa ko ang bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Maingat kong inalis ang pinakamahalagang dokumento sa loob ng sobre. Itinago ko yun sa ilalim ng aking kutsyon. Hindi ko naman yun sinunog. Hindi ko rin tinapon. Ang nasa isip ko noon, kapag hindi niya ito makita, baka malate lang siya ng application. Baka ma-postpone lang. Hindi naman siguro masisira ang buong buhay niya dahil dito. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Mama Mia. Nung araw na itinago ko ang dokumento ng kapatid ko, hindi naman ako nakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakaramdam ng takot. Ang naramdaman ko ay katahimikan. Isang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Sa unang pagkakataon kasi, pakiramdam ko hindi na ako ang laging nasa likod ng ate ko. Ang hindi ko alam, yung katahimikan na yun, pagkatapos pala nun ay may isang unos na paparating. Bandang 9:00 ng umaga, narinig kong nagmamadaling bumaba si Dina mula sa kwarto. Ma, nasaan na yung brown envelope ko? Napatingin si nanay. Nasa sala yata. Wala po eh. Isa-isang hinanap ni Dina ang mga gamit niya. Sa mesa, sa sofa, sa cabinet, sa kusina. Pati sa loob ng sasakyan ng kapitbahay na maghahatid sana sa kanya. Halata sa kanyang mukha na unti-unti na siyang kinakabahan. Lumapit ako, kunwari nagtataka. Bakit anong nawawala? Yung brown envelope ko na sabi mo kanina, nilagay mo sa sofa? Nawawala yung acceptance letter ko eh. Yung brown envelope din nawawala, nandun lahat. Hindi pwedeng mawala yun. Kunwari tumulong din akong maghanap. Binuksan ko pa ang mga drawers, sinilip ang ilalim ng mesa. Kahit alam kong ang pinakamahalagang papeles doon ay nasa ilalim ng kutsyon ko. Halos 2 oras kaming naghanap, hanggang sa napaupo na lang si Dina sa sahig. Ngayon ko lang siya nakitang ganon. Nanginginig ang mga kamay, namumula ang mga mata. Paulit-ulit niyang sinabi, hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwede. Lumapit si nanay at niyakap. Anak, baka naman may paraan pa. Umiling siya. Original copy po yun, Nay. Kailangan ko yun ngayon. Tsaka wala nang pipirma nun ngayon kasi nasa bakasyon na yung pipirma. Sinabihan nga niya ako na dapat ingatan ko yun eh. Tahimik lang akong nakatayo. Hindi ko alam kung bakit pero habang nakikita ko siyang umiiyak, parang may parte sa puso kong gusto nang ilabas yung papel. Nasabihin ng totoo, natapusin ang lahat ng paghihirap niya. Pero may isang boses din na bumubulong-bulong. Hayaan mo muna, makakahanap din siya ng paraan. Hindi naman siguro ganito kalaki ang magiging epekto nun, di ba?
Sa huli ay nanaig yung boses na yun. Kinahapunan umalis si Dina papuntang Maynila. Hindi para sa training, kundi para kausapin ang opisina nila. Pagbalik niya kinabukasan, tahimik siya, Mama Mia. Wala siyang sinabing kahit na ano. Dumaan lang siya sa sala. Dumiretso sa kwarto at isinara ang pinto. Nung gabing yon, narinig ko siyang umiiyak. Mahina. Pilit niyang pinipigilan pero rinig na rinig ko. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang papel na nasa ilalim ng kutsyon ko. Paulit-ulit kong gustong kunin. Pero sa bawat sandaling tatayo ako, may bumubulong na naman. Kapag umamin ka, magagalit silang lahat sa'yo. Mawawalan ng tiwala sa'yo ang mga magulang mo. Kapag umamin ka, ikaw ang magiging kontrabida. Kaya pinili kong manahimik, Mama Mia. Lumipas ang ilang araw, isang umaga. Habang nagkakape kami, biglang nagsalita si Dina. Hindi na ako makakaalis. Tahimik ang lahat. May iba nang pinili yung kumpanya. Hindi ko raw kaya yung responsibilidad kung kahit isang papel maiwala ko. Napatungo si tatay. Si nanay naman ay hindi mapigilang mapaluha. Anak, pasensya na. Ngumiti si Dina. Pero alam kong pilit lang ang ngiting iyon. Okay lang po. Siguro, hindi po talaga yun para sa akin. Napakagat ako ng labi. Hindi. Hindi naman totoo yun. Para sa kanya yun. Ako lang ang dahilan kung bakit nawala yun. Akala ko, Mama Mia, hanggang dun lang ang magiging epekto noon sa kapatid ko. Akala ko yung promotion lang, tsaka yung training lang sa ibang bansa. Pero nagkamali ako. Pagkaraan ng 2 buwan, nagkaroon ng malawakang pagbabawas ng empleyado sa kumpanya nila. Redundancy daw. At isa ang ate ko sa natanggal. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan ng pagkakataong makapag-abroad sana. Nawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Nung gabing yun, sinabi niya yun sa amin, tahimik lang siyang kumakain. Nay, Tay, natanggal po ako sa trabaho. Nahulog ang kutsara ni nanay. Ano? Hindi bale, makakahanap din po ako ng iba. Mahina niyang sabi pero kitang-kita ko sa mukha niya na pagod na siya. Sa unang pagkakataon, parang nawala ang dating liwanag sa mga mata ng kapatid ko. Ilang linggo ang lumipas, isa-isang dumating ang mga problema. Na-ospital si tatay dahil na mild stroke. Naubos yung ipon ng ate. Naputol ang pagpapagawa ng bahay. Nadagdagan ang mga utang. At si ate, kung saan-saan siya nag-a-apply pero paulit-ulit ding hindi tinatanggap. Minsan naririnig ko siyang nagdarasal sa gabi. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang, Diyos ko. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Tuwing maririnig ko yun, parang may humihigpit sa dibdib ko. Dahil alam ko naman hindi naman talaga siya nagkulang. Ako ang may dahilan. Isang hapon habang naglilinis ako ng kwarto, nahulog ang kutsyon ko. At lumabas doon yung papel. Nanigas ang buo kong katawan. Nandun pa rin pala yun. Hindi ko pa pala yun na ilalabas. Hindi ko pala na itapon. Hindi ko pala na ibalik. Habang hinihintay lang nitong ipaalala sa akin ang ginawa kong kasalanan. Unti-unti kong binuksan yung papel, yung acceptance letter. Malinis, walang punit, walang mantsa. Isang papel lang yun, pero kapalit lahat ng pangarap ng ate ko. Kinabukasan, ilang beses kong binalak na ibigay yun sa kanya. Pero paano?
Ano ang sasabihin ko? Ate, ako nga palang nagtago nito? Paano kung hindi na niya ako mapatawad? Paano kung tuluyan na akong itakwil ng mga magulang namin? Sa kaduwagan ng puso ko, mas pinili kong itago yung katotohanan, Mama Mia. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Minsan, may mga lihim lang na matagal bago lumabas sa liwanag. Pero kapag lihim yun, lalabas at lalabas pa rin yun. 2 taon na ang lumipas, hindi na kami ganun kasaya sa bahay. Mas madalas ng tahimik ang hapagkainan. Si tatay dahil sa sakit niya, hindi na siya bumabiyahe. Si nanay naman kahit hirap ng yumuko, tumatanggap pa rin ng labada. Si Dina, parang naging ibang tao na siya. Natanggap naman siya sa trabaho pero dun na sa aming lugar. Tapos Mama Mia, di hamak na mas maliit yung sahod. Hindi na rin siya yung dating masayahin. Hindi na siya yung laging kumakanta habang nagluluto o nagbabanyo. Hindi na siya yung unang yumayakap sa amin kapag may problema. Ngumingiti pa rin naman siya. Pero alam kong hindi na yun yung dati niyang ngiti. May lungkot nang nakatago. May pagod na pilit niyang inililihim. At alam ko, ako ang dahilan sa lahat ng yun. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kapag umuuwi akong pagod, may pagkain akong nadadatnan sa mesa. Kapag nagkakasakit ako, siya pa rin ang bumibili ng gamot. Kapag wala akong pamasahe, palihim siyang nag-iiwan ng pera sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinasabing galing sa kanya pero kilalang kilala ko naman ang sulat kamay niya. Minsan, mas gugustuhin ko pang magalit siya. Nasigawan niya ako, nasampalin niya ako. Pero hindi, patuloy niya ako minamahal. At yun ang mas lalong hindi ko kinaya. Isang Sabado ng hapon may dumating kaming bisita. Si Aling Cora, ang matagal na naming kapitbahay. Parang pangalawa na rin namin siyang nanay dahil noon kapag naglalabada sa kabilang barangay si nanay, siya ang nagbabantay sa amin. Lumaki kaming magkapatid na halos araw-araw siyang nasa bahay. Habang nagkakape sila ni nanay, narinig kong sinabi niya, Dina, pwede ba kitang makausap mamaya? Tumangulang ang ate ko. Hindi ko yun pinansin. Hanggang kinagabihan, habang kukuha sana ako ng tubig sa kusina, narinig ko ang usapan nila sa may bakuran namin. Huminto ako. Hindi ko naman sinasadyang makinig, pero ang sumunod na mga salita ang nagpahinto sa paghinga ko. Anak, mahinang sabi ni Aling Cora. Actually, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to eh. Tungkol saan po? Dun sa nawalang dokumento mo? Bigla akong nanlamig. Pakiramdam ko may yelong ibinuhos sa buong katawan ko. May nakita kasi ako noon. Nung naghahanap tayo, 'di ba? Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ako dito para tulungan ang nanay mo sa paglilinis. Kasi may gumagawa dito sa bahay ninyo. Tapos may nakita ako. Hindi ako sigurado kung tama bang sabihin ko sa iyo to. Po, ano pong nakita ninyo? Noon ko naramdaman ang panginginig ng tuhod ko, Mama Mia. Doon sa ilalim ng kutsyon ng kapatid mo, may nakita akong isang papel. Hindi ko naman alam kung ano yun. Alam mo naman, hindi ako masyadong matatas magbasa, di ba? Hindi ako masyadong marunong. Pero nakita ko kasi yung pangalan mo dun eh. Nakalagay. Huminto siya. Napapikit ako. San pong kutsyon? Tanong ni Dina. Kay Andrea.
dun sa kwarto niya. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi nagsalita si Dina. Hindi na rin nagsasalita si Aling Cora. Hanggang sa marinig kong bumuntong hininga ang ate ko. Alam ko na po yun. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya? Paanong alam niya? Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Naguguluhang tanong ni Aling Cora. Mahina ang naging sagot ni Dina. Dahil wala naman po akong ebidensya. Pero siya lang po kasi yung pinag-iwan ko ng envelope eh. Alam ko kasi, siguradong sigurado ako na kumpleto ang mga papeles doon. Siya lang naman kasi ang pwedeng gumalaw nun. Kaya lang, ayoko ring masira yung kapatid ko. Mama Mia, parang may dumukot sa puso ko mula sa dibdib ko. Akala ko galit siya sa akin. Akala ko kapag nalaman niya yung ginawa ko, isusumpa niya ako. Pero sa loob pala ng 2 taon, pinili niyang manahimik. Hindi para protektahan ang sarili niya, kundi para protektahan ako. Minsan, alam mo, magpakatotoo ka rin sa sarili mo, Dina. Kung siya nga ang gumawa, hindi ba dapat malaman ito ng mga magulang mo? Tahimik lang si Dina. Pagkatapos narinig ko ang sagot na tuluyan ng dumurog sa puso ko. Kapag sinabi ko yun, baka mawalan siya ng pamilya. Ayokong maranasan niya yun. Nakikita ko kasi na matagal na niyang nararamdaman na hindi siya parte ng pamilya namin. Ang totoo po niyan, Aling Cora, hindi ko po alam kung paano ko siya ibabalik. Hindi ko na kinaya. Tahimik akong umatras. Pumasok sa kwarto at dun ako tuluyang napaiyak. Sa unang pagkakataon, wala akong ibang sinisi. Hindi ko sinisi si nanay, si tatay, yung kahirapan na nararanasan namin. Hindi ko na sinisi ang ate ko. Ako lang ang sumira ng lahat. Nang gabing yun, hindi ako natulog. Paulit-ulit kong hinahawakan yung papel, Mama Mia. Paulit-ulit kong binabasa yung acceptance letter. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, lumuhod ako sa sahig. Hindi po ako palasimba. Hindi rin naman ako sanay na magdasal, pero wala na akong ibang malapitan. Habang nakatingin sa maliit na bintana ng kwarto ko, nakita ko ang maliwanag na buwan. Unti-unti akong napaluha at sa pagitan ng paghikbi, nasabi ko ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Diyos ko, pwede po bang makahingi ng kahit isang himala lang? Hindi para sa akin, kundi para sa ate ko. Kung maaari lang naman sana ibalik niyo sana sa kanya yung buhay na sinira ko. Hindi ko alam kung may nakikinig ba, Mama Mia. Hindi ko alam kung mapagbibigyan ba ang kahilingan kong yon. Kinabukasan pagkatapos kong magdasal ay maaga akong nagising. Hindi naman talaga ako nakatulog sa totoo lang. Paulit-ulit sa isipan ko ang sinabi ni Dina. Ayokong masira ang kapatid ko. Habang siya pinoprotektahan ako naman ang unti-unting sumisira sa kanya. Napatingin ako sa papel na nasa ibabaw ng mesa. 2 taon. 2 taon ko yung itinago. 2 taon kong hinayaang isipin ng ate ko na malas lang ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang mga pangarap niya. Pero ang totoo, ako yata ang pinakamalaking kamalasan sa buhay niya. Huminga ako ng malalim. Ngayon na, kahit anong mangyari, ngayon aaminin ko na. Mahina akong bulong sa sarili ko. Tanghali nang umuwi si nanay at tatay mula sa palengke. Si Dina naman ay nasa kusina, nagluluto siya ng munggo. Paborito ni tatay.
Katulad ng dati, siya pa rin ang unang nag-aasikaso sa amin, na para bang walang nangyari, na para bang hindi siya pinakasinaktan o para bang hindi siya ang pinakanasaktan sa aming pamilya. Lumapit ako sa kanya. Ate, napalingon siya. O ano yun? Pwede ba tayong mag-usap? O sige, pagkatapos nating kumain. Hindi, ngayon na. Napansin niyang nanginginig ang boses ko. Unti-unti ring nawala ang ngiti niya. May kung ano siyang nabasa sa mga mata ko. At sa tingin ko, alam na niya kung ano ang susunod kong gagawin. Tinawag ko sina nanay at tatay. Nay, tay, pwede po ba tayong mag-usap? Nagkatinginan silang tatlo. Bihira na kasi ako makipag-usap sa pamilya ko, lalo na kapag ganun ka ako kaseryoso, Mama Mia. Kaya agad silang napaupo sa sala. Ako lang ang nananatiling nakatayo. Hawak ko noon ang isang envelope kung saan nakalagay yung acceptance letter na itinago ko. Isang papel lang naman ang laman nun. Envelope lang naman yun, pero bakit ang bigat-bigat nito? May aaminin po sana ako sa inyo. Tahimik silang lahat. Walang nagsalita. Narinig ko ang malalakas na tibok ng puso ko. Parang huminto ang buong mundo. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos inabot ko yung envelope kay Dina. Napakunot noo siya. Dahan-dahan niya yung binuksan at nang makita niya ang acceptance letter ay nanlaki ang mga mata niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi rin sana sina nanay at tatay. Teka, hindi ba ito yung dokumento na akala natin nawala? Mahinang sabi ni tatay. Napapikit ako. Pagkatapos sinabi ko ang mga salitang matagal ko nang kinatatakutang sabihin. Hindi po yan nawala. Itinago ko po. Parang may sumabog na bomba sa loob ng bahay namin noon, Mama Mia. Walang sumigaw, pero napakatahimik. Walang kahit na anong kaluskos. Nagkatingin lang silang lahat sa akin na parang isa akong taong hindi na nila kilala. Si nanay ang unang nagsalita. Anong sinasabi mo, Dayan? Doon na ako umiyak. Ako po, Nay. Ako po ang nagtago ng dokumento ni ate. Dahil naiinggit po ako sa kanya. Humahagulgul kong sabi. Biglang napaupo si nanay. Parang nawala ng lakas. Si tatay naman hindi nakapagsalita. Nanginginig ang panga niya. Samantalang si Dina tahimik lang. Nakatingin sa acceptance letter, pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa akin. Hindi siya galit. Wala ding puot sa mga mata niya kundi labis na kalungkutan ang nakikita ko sa mga mata ng kapatid ko. Bakit? Bakit, Dayan? Hindi ba kita minahal? Mahal na mahal kita? Parang may kutsilyong paulit na tumutusok sa dibdib ko. Mahal na mahal din naman kita, ate. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko wala na akong halaga. Lahat ng tao, ikaw lang ang nakikita. Kahit magkasama tayo, hindi nila ako nakikita. Anino lang ako para sa kanila. Kapatid lang ako ni Dina. Nagdilim ang isipan ko. Alam kong kapag napigilan kitang umalis, mapapansin naman nila ako. Napahawak siya sa bibig niya. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata niya. Dayan, hindi mo ba naisip na kapag umangat ako, sabay-sabay naman tayong aangat? Hindi naman kita kailanman iniwan na.
hindi ko rin kayo kailanman kinalimutan. Lahat ng ginawa ko, ng ginagawa ko, lahat yun para sa pamilya natin. Doon na bumagsak si nanay. Hindi siya nawala ng malay pero napahagulgol siya. Anak, ang sakit. Ang sakit palang isipin na habang pinagmamalaki namin kayong dalawa, may isa na palang unti-unting nasisira. Si tatay tumayo. Lumapit sa akin. Akala ko sasampalin niya ako, Mama Mia. Nakahanda na ako noon sa sampal na ibibigay niya sa akin. Sa totoo lang, pakiramdam ko rin naman, deserve na deserve kong masampal. Pero ang ginawa niya, yumuko siya at umiyak. Unang beses kong nakita ang tatay ko na umiyak ng ganon. Anak, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi mo sinasabing nasasaktan ka na pala? Napayakap ako sa kanya habang umiiyak. Duwag po ako, tay. Sobrang duwag ko po. Akala ko pagkatapos kong umamin gagaan ang pakiramdam ko. Pero nagkamali ako. Mas lalo lang pala itong bumibigat dahil ngayon, harap-harapan ko nang nakikita ang sakit na ibinigay ko sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa kapatid ko, Mama Mia. Kinagabihan, lumapit ako sa kanya. Nasa bakuran siya, nakatingin sa buwan. Katulad ng madalas niyang ginagawa nung mga bata pa kami. Ate, pasensya ka na. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kung may natitira pa akong pwedeng gawin, gagawin ko. Para kahit papaano, makabawi ako o mabawasan ko man lang yung bigat na nararamdaman mo. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos mahina siyang huminga. Dayan, hindi ko kayang sabihin ngayon na napatawad na kita. Masakit pa. Sobrang sakit pa. Bawat gabing iniisip ko kung saan ako nagkulang. Ikaw pala ang dahilan. At alam mo kung anong mas masakit? Dahil kapatid kita. Tumango lang ako. Dumadaloy na ang mga luha sa mga mata ko. Naiintindihan kita, ate. Hintayin mo lang ako, Dayan. Hindi ko alam kung kailan, pero ipinagdarasal kong dumating ang araw na kaya na kitang patawarin. Hindi niya ako niyakap, hindi rin niya ako pinatawad, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may maliit na sinag ng pag-asa. Dahil kahit nasaktan ko siya ng sobra, hindi niya isinara ang pinto, Mama Mia. Iniwan niya itong bahagyang nakabukas. At doon ko unang naunawaan na ang himalang hinihingi ko sa langit ay hindi pa lang maibalik ang nakaraan, kundi ang magkaroon ng pagkakataong itama ang natitira pang bukas. Minsan akala natin ang himala ay ang maibalik ang mga nawala. Maibalik ang panahon, mabura ang mga pagkakamali. Pero habang tumatanda ako, may natutunan akong mas masakit na katotohanan. Hindi lahat ng nawawala ay naibabalik pa. At hindi lahat ng sugat ay tuluyang naghihilom. May mga peklat na mananatili habang buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na ring pag-asa. Matapos kong umamin, nagbago ang lahat sa bahay. Hindi dahil nag-away kami, kundi dahil naging mas tahimik kami. Sobrang tahimik, Mama Mia. Hindi na katulad noon na sabay-sabay kaming nagkukwentuhan habang kumakain. Ngayon, kanya-kanya na kaming nakayuko. Si nanay, madalas ko siyang mahuling nakatitig sa akin. Hindi galit pero hindi rin masaya. Parang may tanong pa rin siyang hindi magawang sagutin. Si tatay, mas lalo siyang naging tahimik. Hindi niya ako pinalayas. Hindi rin niya ako sinumbatan. At sa tingin ko, Mama Mia, mas masakit sa kanya ang katotohanang hindi niya napansin na unti-unti na pala akong nilalamon ng inggit. Si Dina, magalang pa rin naman siyang makipag-usap sa akin.
Pero wala na ang dating lambing. Wala na ang dating yakap. Wala na ang dating tawanan naming dalawa. At alam kong kasalanan ko lahat ng yun. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Hindi ko na hinintay na sabihin nilang bumawi ako. Ako na mismo ang nagsimula ng lahat ng yun. Tuwing madaling araw, ako na ang bumabangon para magluto ng almusal. Ako na ang naglilinis ng bahay. Ako na ang naghahatid kay tatay sa health center kapag may check-up siya. Ako na ang naglalaba kasama ni nanay. Hindi dahil gusto kong magmukhang mabuti, kundi dahil gusto kong ipakita na handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga nagawa ko. Kahit abutin pa ito ng buong buhay ko. Isang gabi habang naglalaba kami ni nanay sa likod ng bahay, bigla niya akong kinausap. Dayan, tumingin ka nga sa akin. Humarap ako sa kanya. Napansin kong namumula ang mga mata niya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa isang ina? Umiling ako. Yung makita ang pareho niyang anak na umiiyak. Tapos hindi niya alam kung paano sila aayusin. Hindi ko napigilan ng pagluha. Lumapit ako sa kanya. Lubos po akong nagsisisi, Nay. Alam ko, hindi ko na po mababawi ang mga ginawa ko. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko na may bula pa ng sabon ang kaniyang mga kamay. Hindi mo na talaga mababawi. Pero, pwede mo namang ayusin at pagandahin ang natitira. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang yun. Hindi na magbabago ang kahapon pero may magagawa pa ako para sa bukas. Lumipas ang ilang buwan, patuloy akong nagtatrabaho. Nag-overtime, nag-iipon, tumutulong kay nanay sa labada kapag nasa bahay ako. Unti-unti kong binayaran ang lahat ng utang na naiwan ng pamilya. Hindi dahil may nagsabi sa akin gawin ko yun, kundi dahil alam kong bahagi iyon ng responsibilidad ko. Isang araw, may nakita akong isang anunsyo sa internet. Nagbubukas muli ng aplikasyon ng kumpanyang minsang tumanggap noon kay Dina. May bagong programa sila para sa mga dating empleyado. Yung mga natanggal dahil sa redundancy. Nanginginig ang mga kamay kong agad ko yung ipinakita sa kanya. Ate, tingnan mo. Tinanggap niya yung cellphone. Tahimik na binasa, pagkatapos ay ibinalik niya yun sa akin. Salamat. Yun lang ang sinabi niya. Isang salita. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, may bahagya akong nakita ulit na liwanag sa mga mata niya. Tinulungan ko siyang ayusin ang lahat ng requirements. Sa pagkakataong to, ako mismo ang nagpa-photocopy ng lahat. Ako ang nagprint. Ako rin ang naghatid ng mga dokumento sa courier. Hindi ko binitawan ang envelope hanggang sa mismong empleyado ang tumanggap nito. Paglabas ko ng opisina ng courier ay napatingala ako sa langit. Tahimik akong nagsalita. Diyos ko, kung may himalaman, sana kay ate na lang. Kahit wag na sa akin. Makalipas ang halos 2 buwan, isang tawag ang dumating. Nasa trabaho ako noon. Humihingal pa ang nanay ko na tumawag sa akin. Dayan, ano po yun, Nay? Anak, natanggap ulit ang ate mo. Hindi ko na namalayang napaupo ako sa sahig ng opisina. Napaluha ako. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, may magandang nangyari na rin sa kanya. Kinagabihan, tahimik kaming nakaupo ni ate sa lumang bangkong kawayan sa harap ng bahay. Pareho kaming nakatingin sa buwan, parehong walang imik. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Naaalala mo, nung mga bata pa tayo? Sabi mo kapag malungkot tayo, tumingin lang tayo sa buwan. Tumawa siya ng mahina. Tapos lagi mong sinasabi na pareho lang naman ang buwan na nakikita nating lahat.
Napayuko ako. Hindi ko alam kung bakit ko nakalimutan yun. Sagot ko. Mahina siyang huminga. Dayan, dahan-dahan siyang humarap sa akin. Wala pa ring galit ang mga mata niya pero may lungkot pa rin. Pinapatawad na kita. Ate, hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa mo. Hindi rin dahil maliit na bagay lang yun. Pinapatawad na kita dahil ayokong habang buhay tayong parehong makulong sa isang pagkakamali. Tuluyan na akong humagulgol. Sa wakas matapos ang lahat ng taon, niyakap niya ako. Mahigpit. Katulad ng ginagawa niya noong mga bata pa kaming dalawa. At doon ko naramdaman na may mga himalang hindi bumabagsak mula sa langit. May mga himalang dahan-dahang nabubuo. Kapag may taong marunong magsisi at may taong marunong magpatawad. Ngayon, Mama Mia, ilang taon na rin ang lumipas mula nung gawin ko ang pinakamalaking kasalanan sa buhay ko. Masaya na ulit si Dina. May sarili na siyang pamilya. Nagtatrabaho na siya sa trabahong matagal niyang ipinagdarasal. Si tatay ay tuluyan ng namahinga, Mama Mia. Si nanay naman ay kasama ko sa bahay. Hindi na rin siya yumaman. Hindi na rin naman siya naglalabada. Ako, kahit hindi ako naging mayaman, hindi ako naging matagumpay katulad ng ate ko. Araw-araw kong pinipiling maging mabuting tao. Dahil yun ang tanging paraan para igalang ang kapatawarang ibinigay sa akin. Hanggang ngayon, kapag maliwanag ang buwan, humihinto ako sandali. Napapatingala sa langit. Hindi na ako humihingi ngayon ng himala. Ang hinihingi ko na lang ay sana maging masaya habang buhay ang ate ko. At sana maging proud ang mga magulang ko sa akin kahit papaano. Dahil minsan, ang pinakamalaking himalang ibinibigay ng Diyos ay hindi naman pagbabalik ng mga nawala sa atin, kundi ang pagbibigay ng pagkakataong maging mas mabuting tao tayo ngayon kesa sa kahapon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham ko, Mama Mia. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Dayan. Uy, grabe yung ginawa mo, Diana. Sa sarili mo pa talagang kapatid, pero at least okay na ngayon. Meron naman talaga tayong nagagawang mga malalaking kasalanan, ano. Ako may aaminin ako sa inyo. May ginawa din akong katulad kay Dayan. Pero ano pa ako noon grade 3, 9 years old. So, masyadong matagal na yun at masyadong bata pa ako noon. So, pwede pa akong makalusot sa ginawa ko. Dahil bata pa ako, wala pa ako sa wastong gulang noon. Alam mo yun, may classmates kasi kami, or may classmate ako, na yung mga magulang niya ay parehong teacher doon sa school kung saan kami nag-aaral. Tapos, ano siya, parang yung mga magulang niya is kilala bilang stricto, ayun, ganon. So, siya, parang ganon din ang asta niya. Para siyang, maliit siya ha, maliit na bata, ayun. Pero, para siyang bossing, ganon. Tapos, kapag may sinasabi ang teacher sa'yo, ano siya, pabida siya ba? Ganon. So, isang araw, medyo nagalit ako sa kanya, nairita ako. Sa likuran ng sa gilid ng school namin, may rice fields. Yun, rice fields. Tapos, yung teacher namin ng grade 3, ang ginagawa, pinapaghubad kami ng sapatos kapag pumapasok kami sa loob ng classroom. Kasi nga, masyadong makintab yung sahig ng classroom namin. Kasi sobrang arte ng teacher namin na yon. So, ayun, sa sobrang galit ko nun sa classmate kong yun, sa sobrang irita ko sa kanyang pagiging pabida, ang ginawa ko, pinagmalaki kasi niya yung sapatos niyang bago. Barbie pa yung sapatos niya noon. So, ang ginawa ko yung sapatos niya, itinapon ko dun sa may rice fields na kakatanim lang. So, alam mo yung kakatanim lang, parang marami pang putik, ganun. So, hanap sila ng hanap hanggang mga 5:30 na yata yon.
walang aalis hangga't hindi mahanap yung ano niya, yung sapatos niya. So sa huli, para makaalis ako, sabi ko, ay, ano yun? Sapatos yun? Parang gano'n. Ako din ang nagturo kung saan nakatapon. Ewan ko kung may idea sila na ako yung nag-ano nun. Pero hindi ako nakahingi ng tawad sa kanya eh. Melanie, kung nasan ka man ngayon, patawarin mo ako ha. Dala lang yun ng pagiging bata. Pasensya na. Patawad. Kasalanan ko yon. Anyways, ganun na yon. Maraming salamat sa mga nanood. Sana may napulot kayong aral, lalong-lalo na sa mga inggitang magkapatid. Oo, meron talagang mga ganun ano, inggitang magkapatid. Maraming thank you sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa ating mga members. Thank you very much sa pagpapa-member po ninyo dito sa ating channel. Hello po ako sa ating mga members na laging nandito para sa atin. Hi kay Alpha Garcia na nag-rejoin dito sa atin, kay Colleen Bueno, Evelyn Kawit na ating gold member, natatanging gold member, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at syempre ang hindi pa nagbabalik na si Freaky. Hindi pa siya nagbabalik ngayon. Ano ngayon? July 15. July 15 nung na-record ko ang ano na to. 'Di ba? Ang sobrang advance ko kasi meron po akong kailangang gawin, ganun, kaya nag-advance tayo. At syempre, dun sa mga hindi pa po nababati na kaka-subscribe lang, oo, kung nag-subscribe kayo beyond July 15 to August 2 o August 2 ngayon, hindi pa talaga mababasa yung mga pangalan ninyo kasi po, advance po ang ating recording. Pero wag kayong mag-alala dahil sa susunod na mga araw naman, kapag nag-record na tayo ng mga panibago o hindi tayo mag-record ngayong August 2, kayo na, mababasa na natin yan. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Ay, teka, may nakalimutan ako. Yung mga subscriber, baka magtampo, oo. Lalong-lalo na yung mga subscriber natin na hindi talaga umaalis. Nanonood talaga hanggang sa huling segundo ng ating mga kwento. Maraming salamat. Raymond Dalapad, maraming thank you. LV Lapot, user EM424. Hello sa'yo. Hello din kay Maricel Mina, kay Daguplo Evelyn, kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Maraming salamat. Lane Aznar, hello. Rosie Katahay, Raisa Sulaiman, Naksaheliana, Marieta Yoto, Rose Mendiola, maraming salamat. Marivic Dolarte, Roslyn Caraballo, Aika Ziandres, Ernesto Lapas, Ambrosia De Leon. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi nabasa, sa susunod na mga kwento, baka inyo na pong mga pa-shoutout ang babasahin natin dito. Maraming thank you po ulit. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye. Ingat!